Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No, for the meantime, ako po ay nandito sa harap ng post office, no? Tayo po ay nag-drop ng mga chinip natin, no, ng mga naibenta natin. At ganun din po sa likuran ko, McDonald's. So ito po, umorder ako ng pagkain ko. Hindi na po ako pumupunta sa mga cashier. Meron po yan yung parang kiosk lang na doon ka na o-order. Ikaw na. Oo. So prepare na lang nila kaysa mag-antay ka nung wala na ngang cashier eh. Alright mga kababayan, ano po ang pag-uusapan natin? Dalawang bagay po, no? Mga senator po, no? Tatlong senator po itong pag-uusapan natin. Yung dalawa na senador, kinastigo po ang ambassador ng China sa Pilipinas. Opo, no? Patuloy po nilang siyempre pinagtatanggol ang Senado, pero yung ilan sa kanila pinagtatanggol ang bansang China. At ito pong isang senador na pag-uusapan natin ay natusta. Oo, ha? Nasunog sa sariling salita, mga kababayan. Natusta po siya at asa pa kayo kung makukuha nyo ang mga boto ng mga ito, mga kababayan. Yung pinagsabihan ng masasakit na salita, asa pa kayo na iboboto kayo niyan sa 2028. Ha? Manigas kayo, tumalon na lang kayo sa rivers of Babylon. Alright, so unahin natin mga kababayan, yung dalawang senador na parte ng majority bloc, na siya rin pong dalawang senador na pumirma po sa resolution ng Senado na 596 condemning the harsh statement of the new ambassador of China to Manila, si Jin Quan. Ang tawag ko diyan, kwak-kwak pek-pek. Oo. Kasi po mga kababayan, napakatapang po nito. Alam ko, sinadya yan ng China na para po itong siguro member ito ng kanilang army. Oo, parang espiya po ang dating niya, no? Napakatapang ng kupal na to eh. Biruin mo kabago-bago mo, 2 months ka pa lang sa bansang Pilipinas, bisita ka lang dyan, kung mang-alipusta ka, wakas. Ha? Di sana kung inaalipusta mo, yung bumabanat sa inyo eh. 'Di ba? Kaso hindi po ang binabanatan niya yung mga senador. Oo, sobra napakayabang, hambog ito. Oo, pero pinoprotektahan siya ng mga kapwa natin Pilipino na miyembro pa ng Senado na pinapasahod ng sambayanang Pilipino pero nagsisilbi sa interes ng mga tsekwa. Protektado nila. Alam nyo naman kung sino yung mga yan, yung mga hindi pumirma sa resolution. Bakit? Kasi mga duwag. O di kaya naman alam nyo na. Kung hindi naman duwag, alam nyo na. Oo, mga benta. Alright? So, dalawang senador ang kinastigo po itong tarantado, hambog na bagong ambassador ng mga Kung-Fu Panda sa Pilipinas. Biruin mo, bisita ka lang dyan eh. Parang feeling mo, pag-aari mo ang Pilipinas eh. Mga hinayupak, no? Unahin natin si Senator J.B. Ejercito. Nagsalita po si J.B. Ejercito na sinasabi niya, kabago-bago mo lang sa aming bansa, napakayabang mo na eh. Totoo naman po. Ha? Biruin mo, 2 months pa lang siya. Kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Undiplomatic ang dating nitong gago na ito. No? Kumbaga sabi ni JB Ejercito, abay tumiming ka muna. Mag-obserba ka muna. Magpasintabi ka. Kabago-bago mo eh. Nagpapakitang gilas ka na eh. Kaso in the wrong way eh. Okay sana magpakitang gilas, no, na parang bagong trabahante ka, kahahire mo lang. Pakitang gilas ka in a good way. Hindi po eh. Itong gagong si Jin Quan pek-pek na ito, bastos. Sa bagay, yan siguro ang sinabi ng kanyang among si Kung-Fu Panda. Ha? Magsiga-sigaan ka dun. Huwag kang paaapi. Tayo ang bida dito, malakas tayo, marami tayong mga panggerang gamit. Oo, atin ng Pilipinas, kaya huwag ka maniwala sa mga gunggong na senador na yan, labanan mo, o ganun. Nung kinastigo siya, lalo pa siyang nagmayabang, mga kababayan, kaya nakahalata na si JB, napipikon na si JB Ejercito eh.
No, sinabi niya kabago-bago mo lang ha. Eh ganoon naman dapat, 'di ba? Dapat pag bago ka, rumispeto ka. Mag-obserba ka. Know your place. Mga ganon eh. Parang yung mga ibang congressman yan, si Libiste, si Meow Meow, at yung iba pa, kabago-bago lang. Buti sana kung nagpapasikat kayo, nagtatrabaho kayo ng tama. Eh, hindi po eh. In the wrong way. Pare-pareho kayo ng ambassador ng Manila eh. Ay, ng China sa Manila eh. Kaya po ako, nasa panig po ako ni JB Ejercito dyan, no? Lumugar ka, rumispeto ka, hindi bastos ka eh. Arrogant ka eh. Masyado kang kaki, no? Tama naman, 2 months pa lang, yabang mo na eh. Oh, ngayon may isa pang senador na majority black din. Napamura pa, buti napagilan niya eh. Hindi niya na mapagilan magmura, siguro timping-timpi na to. Walang iba kundi si Senator Rapi Tulfo. Ang sabi niya, itong mga inchik na ito, sila na nga ang bully, sila pa ang sensitive. Oo nga mga kababayan, biruin mo no, parang ikaw yung nang aasar, nung ikaw ang inasar, napikon ka? Ganon. Ganon po yung China. No? Si Xi Jinping sa kayong mga tauhan niya. Kayo ang nagwa-water cannon. Kayo ang nanghaharas. Tapos nung binalikan kay ni Tariela, depicting your aggressive actions in our West Philippine Sea, in our fellow Filipinos, dyan sa West Philippine Sea, galit na galit kayo. Eh totoo naman yung depiction, yung caricature ni ni Tariela. Bakit kayo sensitive? Eh kayo nga kung gumawa kayo ng mga caricature ng presidente namin, wagas kayo eh. Pero nung kayo ang balikan ni Tariela, galit na galit kayo. Napaka-sensitive nyo, parang hoy ha, hindi kami pwedeng galawin, hindi nyo kami pwedeng tuksuhin, hindi nyo kami pwedeng laitin. Eh pero kayo ang nanlalait, kayo ang nananakit. Eh di ba? Tama ba yun? Ayan ang ugali ng mga ugaling komunista. Ha? Sila lang ang may karapatan. Wala kayong karapatan. Ganyan po ang gawain nila sa mga citizen nila. Hawak nila sa leeg ang mga citizen nila. Ang may karapatan lang na mangbuli, manakit, mangutos ay yung gobyerno nila. Hindi po ganun sa Pilipinas. Kaya sabi ni Erwin Tulfo, if you don't know how democracy works in our country, then get out. Karapatan mo magsalita. Ikaw ambassador. Pero lumugar ka. Magsalita ka ng tama, tandaan mo, bisita ka lang dyan. Hindi pwedeng ikaw yung may-ari. Oo, karapatan mo yan. That's how democracy works in the Philippines. Pero, pag nagsalita ka ng di maganda, antayin mo ang balik. Ganun lang po yun eh. Diba? O, ginagago nyo ang Pilipino. Ginagago nyo ang Pilipinas. Nang bubuli kayo, nang haharas kayo, kayo pang sensitive. Nung balikan kayo ni Tariela, napaka-sensitive ninyo. O, diba? Kaya tama po si Rapi Tulfo. Agree po ako sa dalawang senator na ito na si JB Ejercito at si Rapi Tulfo. Si JB sabi niya, lumugar ka. Kabago-bago mo eh. Si Rapi Tulfo naman, huwag kayong sensitive. Kayo nga ang bully, sensitive pa kayo. Tama yan. Palagan ninyo, tama lang yan. Ha? Yan ang mga senador natin. Ha? Hindi yuyuko. Hindi luluhod. Kundi maninindigan sa karapatan at ipaglalaban ng kapwa Pilipino. Hindi tulad nung Judas na mga yan. Na? Yung siyam dyan ng mga Judas. O now, punta naman tayo sa member ng 9 Judas line. Ha? Si pro-China na si Robin Padilla. Kung maalala nyo, si Robin Padilla nagsalita po ng di maganda sa mga kabataan ngayon sa ating bansa. Ang sinasabi niya, kayong mga kabataan ngayon, kayo ay mahihina. Kayo ay weak. Konting ano lang, iyakin na kayo. Konting ano lang, sasabihin nyo, depressed kayo. Well, it is what it is. Nagbabago ang panahon, Robin Padilla. Kung yung time natin, ako po, medyo siguro matanda lang ng 5 taon sa akin si Robin Padilla, pero yung generation namin, sanay tayo eh. Sanay tayo sa bardagulan ng pisikal, berbalan. Kasi wala pang mga proteksyon noon para sa mga kabataan. Hindi natin alam yung depression na sinasabing, ay, I'm depressed. Hindi po eh. Kasi we are molded in the way we are so disciplined by our parents and the society. Iba yung panahon natin noon, iba yung panahon ngayon. Sabi ko nga sa'yo, dapat you have to adapt to changes. You cannot compare the generation today to the previous generation and to the previous generation. Kailangan mag-adapt tayo sa change.
And you don't have the right to ridicule somebody because you are strong and they are weak. Hindi po ganun. Hindi mo pwedeng ipagkumpara yung apples noon sa apples ngayon. Hindi po eh. Magkaiba tayo ng panahon. Pero ikaw, Robin, sa sobrang kayabangan mo, pati kabataan ngayon, tinutuya mo. Kabataan yan eh. Dapat i-uplift mo sila eh. Kung alam mo naman palang mahina sila, what you gonna do as a senator? Not ridicule them, help them. 'Di ba? Tulungan natin sila na maging matatag din. Tulungan natin silang maging parang pag may problema sila, they can get out of here, not thinking of the other way around. 'Di ba? Hindi, ikaw nilugmok mo lalo. Nilugmok mo yung sad state ng generation ngayon na konting kibot lang, depressed na. Konting kibot lang, iyakin na. O ngayon, binalikan ka. Pinakitaan ka ng mga larawan. Lalong-lalo na yung tatay mong karton na hindi binigyan ng interim release. Yung tatay mong karton na sa ICC, nag-iiyak ka. Tapos sabi mo, depressed ako. Oh, yun naman pala eh. Alam mo pala yung word na depressed ngayon. Bakit mo tutuyain ng mga kabataan? Ha? Ano sabi sa inyo mga kabataan sa post mo? Iyakin ka din pala eh. Dapat kung matatag ka, Robin, hindi ka nakakapil ng depression, hindi mo pinakita yan in public na umiiyak ka sa Senado, nagmumukha kang tanga doon. O di binalikan ka, nakakahiya ka sa kayabangan mo, yung pala, bagsak ka. O ano pang sabi ng iba? Basta DDS talaga, madaling makalimot sa mga pinagsasabit pinagagawa nila. O di ba? Nadama pa yung grupo mong tanga. Ang tawag na nga sa'yo, Dix eh. Sa inyo, Dix. Oo. Die hard, ignorant, carton supporter. Oo. Dix. Oo. D-I-K-S. Dix. Die hard, ignorant, carton supporter. Oo. Kasi bakit? Tatay nyo carton. Di ba? Hindi kayo nahihiya niyan. Robin, lalo ka na. Senator ka. Malaki ang ano namin sa'yo, expectation bilang isang senador. Pero wala po eh. Senator ka ng ilang mga grupo tulad nung sinusuportahan mo, but that doesn't represent the majority of the Filipino people. Lalong-lalo na, ginago mo ang mga kabataan. Ang mga kabataan na yan, malay mo, butante yan. Paano nyo hihikayatin ngayon bumoto yan sa tokmol ninyong vice presidente? Diba? Binaboy mo sila. Pinahiya mo sila, winalanghiya mo sila dahil matatag ka nung panahon na yon. Alam ko din po yung mga kababayan kasi ang parents ko disciplinarian. You cannot say I'm depressed during that time. Di ba? Kasi takot ka. Ngayon, they have the rights. Their rights has been protected. They have the freedom. And their freedom is also protected in the Constitution. So, hindi tayo pwedeng manlait eh. Dahil lang sa hindi mo sila kauri. Hindi ka pwedeng manlait nang hindi mo sila kaantas. That's what you called elitism. Masyado kang elite. You're a misogynist. Gago. Naturingan kang senador ng bayan pero nanlalait ka ng mga future generation. You're not setting a good example. Kahambugan yan, mga kababayan. O yan po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.